Kaugnay po sa pinaigting na pagpapatupad ng ilang ordinansa sa Metro Manila, kausapin po natin si National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirin. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po. Paano ho ninyo tinitiyak na hindi humaabuso at walang magiging paglabag sa karapatang pantao po sa pagpapaigting naman ng implementasyon ng ilang ordinansa kasunod po ng Safer Cities Initiatives ng DILG, sir? Ay mahigpit po yung pagsusupervise at pagmo-monitor po natin sa lahat po ng operations po natin in connection po dito sa Oplan Galugat po natin. At mahigpit po natin ipinagbibilin sa ating kapulisan na lahat ng operations should be in accordance with the police operational procedure, nare-respeto yung human rights po ng ating mga kabayan, and at the same time, we always observe maximum tolerance. Lahat po ng operation ay covered po ng may mga body-worn cameras po yung mga tao po natin at saka yung mga kasama natin sa barangay ay nagdo-document din po. And aside from that, of course, sa ating mga kababayan, kung nakikita po nila na may nakikita silang pag-aabuso or severity doon sa nangyayari sa kanila, then they can always file the appropriate administrative complaint po sa ating mga kapulisan. But so far, I assure you po na wala pong abusong magaganap kasi kasama rin po yung media sa pagpapatupad po natin sa programa at aktibidad po natin. Okay, ang observation, sir, ay matagal na namang mga ordinansa ito, no, sa mga LGU. Ang nagiging problema, yung matagal din kasi na hindi ho na ipatupad, kaya marami rin ang lumalabag. Ano ho ang reaksyon nyo dyan? Baka sasabihin na naman po nila, ningas kugon lamang na naman ito. Tama po ito. Matagal na pong ordinansa ito. And as a matter of fact, patuloy po nating ini-enforce po ito. Ang pagkakaiba nga lang po ngayon ay yung coordination po natin sa barangay at sa mga volunteer groups at saka sa LGUs ay andun na po. Na-enhance po yung relationship po natin at kasama natin na nangunguna sa pag-enforce po nito ay yung mga local government at saka yung mga barangay. And gusto ko pong i-assure sa inyo na of course, sinasabi ko kanina na wala pong abusong mangyayari as far as we are concerned. Kasi tinututukan at sinusupervise po at minumonitor po namin talaga yung implementation. Okay, at sa ngayon ho, may update ba tayo kung gaano nakarami ang naitatalang lumalabag pa rin po dito sa ordinansa ng mga ito sa iba't ibang lugar? May mahigit 20,000 plus na po, halos 25,000 na po yung resto po natin at of course na-post po natin. And just last night, may 8,000 po tayo. Ang isang observation lang po natin ay parang bumababa po on a daily basis yung apprehensions po natin. Siguro po, nagiging aware na po yung mga kababayan natin na yung PNP at saka yung barangay po natin ay hindi po sila ningos kugun lang ito. Alright. And tuloy-tuloy po yung operation po na to. Okay, yung reaction po ninyo sa mga nagsasabing anti-poor ang hakbang na ito ng gobyerno? Wala pong anti-poor po dito kasi yung ini-implement po natin ay batas po ito Ordinansa po ito. And ang batas po ay applicable po to anyone. Di mayaman ka or pobre ka ay pag nalabag po ng batas, huli ka. Ganun lang po yung niya. So kahit sa mga private subdivisions, villages, basta may magreklamo po, pwedeng puntahan din ng inyo pong hanay? As far as I know, yung ordinansa po ay nakatuon po sa public places. Public sa mga lang, private residences and everything ay karapatan po nilang mag-enjoy as long as, of course, in accordance with law yung ginagawa nila. Ngayon, nasa private residence ka at malakas naman ang tugtog mo sa videoke at may nagreklamo. Pupuntahan ka po namin at makikiusap po kami na babaan po yung tunog po ng video, okay? Okay. Sa iba But of course, hindi namin pipigilan yung kasayanang nangyayari doon. As long as maayos po at hindi po nakakaabala po doon sa paligid o mga kapitbahay po. Oo, okay. Ito naman pong usapin, yung pagkakamusta lang ho natin sa pagbabantay ng NCRPO sa mga nagtatangkang mag-hoard naman, no? Ng produktong petrolyo, nakakabahala nga dahil sa iba sa mga private residences pa nakikita ito.
Tama po yun. Yung NCRPO po ay katulong po ng mga lead agencies sa pagpapatupad ng mga batas tungkol sa pag-ano ng petrolyo. But as far as we are concerned, sa 981 po na gasoline station po dito sa NCR ay most of it, majority po ay operational pa rin at nakakapag-operate pa rin. Bale, sa talaan po namin, halos 8 lang po yung 8 lang po yung parang tumigil. 3 po yung yung parang wala pong stock, tapos 5 po yung tumigil dahil sa iba pong mga kadahilanan. Okay, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming impormasyon at oras. Magandang salamat at umaga po at salamat. Thank you, sir. Yan po naman si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin.